Awaken! Awakey wakey! Cute ba yun? Ash lang. Nagulat ako sa Hindi, may relevance yun, kaya ginawa kong intro. Ano yun? Lately kasi, ang pangit talaga ng sleeping patterns ko, boy. Sobrang random. Hindi ako makatulog ng tamang oras. Hindi sapat yung oras ng tulog ko. Mostly ilang hours ka nakakatulog? 5. Hindi talaga. Sobrang pangit. Kasi, di ba, nakakatulog ako 1 a.m. ganyan. Minsan 2. Tapos magigising ako 7 a.m. Putang pangit. Sobrang sagwa. Sa akin naman sorry. Sige, at eto muna. Sobrang groggy ko papagising. Tapos, alam mo yun, kasi lately rin, di ba, mainit din yung panahon. So, ang nangyayari sa akin, nagigising ako ng puyat, tapos basa pa ng pawis. Kaya kadiri. Ayoko nang nagigising ako dahil sa init. Gusto kong magising ako ng lamig. Dahil sa lamig. You were saying? Sa akin kasi pag galing ako sa work, pagdating ko sa bahay, pagod na pagod talaga ako eh. And then? Nakakarating ako sa bahay, mostly 8:30, 9 na. Oo. Yan, kain konti, tapos tulog na. Pero aga ko nagigising. Nasa 5:45, 6 a.m. Okay. Oh. Minsan kasi yung body clock natin, meron siyang kakaibang mechanism. Kaya nga, misteryo diba? Sa atin yung body clock na yan eh. Di ba, makakatulog ka ng late, magigising ka ng maaga. Minsan nga kahit late na ako makatulog, diba, mag-12 na. Yun yung pinaka-late kong tulog, esensya matanda na. Makakatulog ako ng 12. Nagigising pa rin ako ng 5:45. Ganun. Oo, parang mekanismo na bangon na ganun. Kumbaga, naka-program na. Oo, kahit weekends, pinipilit ko, diba, nagising ako ng maaga. Tulog ako ulit, gusto ko bumawi. Pero wala talaga, talagang gising ka talaga. Nangyayari din sa akin yun yung parang, teka, kulang pa ako sa tulog, alam ko ang bigat pa ng mata ko gusto ko pang matulog. Pero yung diwa mo, yung trabaho na. O parang sinasabi sa'yo ng utak mo, gumising ka na. Parang ganun. Kahit anong pilit mo, wala na Tapos, syempre, ang pangit din naman pag nag-oversleep ka, ang sakit sa katawan. Nakakapagod. Parang sumobra ka naman ng tulog, parang pagod na pagod ka pagising mo. Kasi ang tagal mo nakahiga dapat gumagalaw ka rin. Say na ata ng katandaan. Alam mo, nagsimula ako maging ganyan, siguro mga 3 years ago, ganyan. Nung nagtatrabaho ka na? Hindi, nung 3 years ago, matagal na nagtatrabaho. Pinagsasabi mo. Hindi, tawag dito, nung malapit na ako mag-30, yun na, nagsisimula na yung masandal lang ako, nakakatulog na ako. Parang, grabe sumakit lang yung mata ko. Tapos, mapapahiga na ako kasi gusto ko ipahinga rin yung katawan ko. Tagal ko nakaupo Tapos yun, mangyayari sa akin, magigising ako 1:00. Tapos sabi ko, oh shit, may ginagawa pa pala ako. Hindi ko na natapos. Kasi naidlip ako. Minsan yung halimbawa, nasa bahay ka na. Naranasan ko yung nasa biyahe pa lang ako, gusto ko magdodrawing ako. Dagdag portfolio. Tapos pagdating mo sa bahay, pagod na pagod ka na, gusto mo na matulog. Yun nga, parang tapos nakatulugan mo na yung dapat gagawin mo. One of the first worst things to happen to you in a day. Yung gusto mo sanang may gawin pa kahit pagod ka na. Pero lamang yung pagod mo. Kaya hindi na kaya ng katawan mo. Parang sinasabi sa'yo ng katawan mo, fuck off, matulog ka na. Ulol. Ulol, di ka makakapag-drawing ngayon. Drawing mo mukha mo, kayo, matutulog tayo. Parang ganyan sinasabi ng katawan mo. Minsan gusto ko pang manood ng kahit na pero yung utak mo hindi na nakikisama. Hindi na, Nangyari ba sa'yo to? Yung, limbawa, yung basically, yung utak mo parang inaantok. Nag-shutdown. Alam mo yung katawan mo parang active pa, pero yung utak mo inaantok na. Yan kasi minsan overwhelmed ka sa mga task mo nung buong araw. Shit. Ganun yun yung parang, syempre habang gumagalaw ka, di mo iniinda yung pagod mo. Tapos pag once na nag-standby ka na, dun mo marirealize na, puta, grabe yung pagod ko ngayon. Tapos nararamdaman, yung tawag nila dun? Alin? Parang, nagpa-fog yung utak mo na magpahinga ka na. Foggy nga. Foggy brain. Foggy mind. Nangyayari. Yun nga yung nangyayari din sa akin. Tapos minsan pa yung factor din yung yung ulan. Pag biglang umulan, shit, naantok na pag maulan, ang sarap matulog. Parang alam mo yun, tingin ko may sakit na ako Hindi, normal lang. Normal lang yan sa pagiging adult. Kasama ata yan sa pinirmahan mong contract nung nag-30 ka na I don't remember signing any.
Subconsciously. Pangit lang sa pakiramdam, puta. Tas, hindi ko alam kung mababago ko pa to eh. Kasi ilang buwan nang ganito. Actually, pwede mo ma-adjust yung body clock mo kapag maaga ka matulog. Pilitin mo yung sarili mong makatulog ng maaga. Ganon. Tapos magigising ka ng maaga. Ganon din. Hanggang sa practicein mo lang siya ng practicein. Yun yung ginagawa ko ngayon. Halimbawa, napuyat ako nung Monday. Mga 12 na ako nakatulog. Pag uwi ko sa bahay, dapat mga 9 or 10 makatulog na ako. Hindi ko kaya eh. Parang, ito kasi problema, 10 p.m. pa lang. Sus! Aga pa eh. Ganun pa yung mindset natin eh. Tapos bandang mga alas 12, alauna. Pucha, sakit na ng mata ko yung bigat na ng mata ko Hindi na gumagana utak ko. Parang jello na yung utak ko. Jelly ace na eh. Hindi, sinasabi yun ng katawan mo na magpahinga ka. Gagi pag pinilit mo yun, ano kayo mangyayari sa'yo? Nakakakos din ng diabetes yung puyat. Yung puyat puyat and stress. Hypertension. Nakakataas ang blood pressure ang pagpupuyat. Nangyari nga sa akin dati nung nagpupuyat ako tas nasa stress pa ako. Yung yung lower arm ko naninigas na. Parang alay yung balikat mo. Oo. Ayun. Tense ka na nun eh. Ang pangit po. Tsaka may yun eh, parang malapit sa pagkakaroon ng heart condition. Yun lang. Ganun yung nila. Nakakatakot. Tapos pag puyat ka tapos pipilitin mo pang makapag-produce ng ng work. Bawa sa drawing, ganyan. Tangin ang pangit ng kalalabasan nun. lalo na nung animators tayo dati, di ba? Ikaw. Lalo na animator pa ako. Kasi parang dinidiktahan din nila yung body clock mo kasi di ka pwede matulog at di mo natatapos yun eh. Puta mga heartless pieces of shit kasi yung kausap natin dati. Mga iraran ko ba ulit? Wag na. Alam na nila yun. Ito na lang yung iraran ko. Fuck every person who uses AI to generate art. To kayong lahat. You horse. Ayaw nyo mag-aral mag-drawing. Putang ina nyo. Mga tamad gumamit ng lapis at papel at pintura. Tapos kayo pa yung mga iyakan sa Sokmed. Ang kakapal ng mukha nyo. Putang ina ninyo. Alam mo itong week na to, for some reason, overwhelmingly wild. From March 24 to March 29. February pa lang eh. From March 24 to 29 of 2025, it's been wild. Ang daming nangyayaring mga kung ano-ano sa buong mundo actually. Ang wild. Ang wild ng protest abroad. Para kay Duterte. Yun. Yes. Tapos ang wild din ng AI generated art na may kinalaman yung artwork ng Studio Ghibli. Ang gago nun kasi ang hayop nun. Kasi may dati diba yung creator si Hayao Miyazaki. Dati sinasabi niya na to before pa insulto yun before pa ma-fully implement yung AI generated Pinapost pa lang sa kanya yun pinapost pa lang sa kanya nung time na yun sa Japan. Tapos sabi niya parang wala na tayong tiwala sa sarili natin. Parang this is an insult to life itself. And I could not agree more. Dati naging usapan na rin natin to pero for some reason naging parang wildfire siya kasi 'di ba yung OpenAI, meron silang ChatGPT. Yes. And yung ChatGPT, meron silang feature to generate art using your photo and then transform it into a Studio Ghibli style. Artwork Studio Ghibli art style. Syempre kapag normie ka, sasakyan mo yung tuntua ka. Uy, may cartoon version ako. Hindi naman nabago to dati pa may ganito Pero for some reason, ito yung parang masasabi kong sukdulan na Ang rabid. napaka-blatant Sobrang harapang bastusan It's a blatant disregard for the art form. Ang nakakainis doon, kahit yung mga celebrity, ginagamit din yun. Sinong celebrity? May nakita ko si Alex Terrible, yung vocalist ng Slaughter to Prevail. Okay. Nag-AI siya to sa parang hindi mo ba alam yung weight niya? Actually, dito nga ako ito yung unang exposure ko diyan sa sa Studio Ghibli art style na AI generated, no. Kay Grammatic. Yung siya, musician siya, instrumental musician. Cool sounds, ganyan. Pero nakita ko yun sa mga story niya, sabi ko, pinopromote niya ba ang AI art? Yun nga ganun yung nangyayari. Kasi pag nakikita yan ng ordinaryong mamamayan,
uy, kahit nga yung celebrity, ginagawa nila yun. Di dapat ako din. How much more kung tayo mga normie lang. Diba? Kaya nga minsan problema rin talaga dito yung mga normie. Hindi naman ako nag-hate sa normie, pero there are part of the problem. Fight the war, fuck the norm. Hindi sila aware na yung data nila kinokolekta lang, tapos gagamitin nung OpenAI yung data nila to train their AI. Tsaka hindi ba nila naisip di ba? May nakita akong AI na na picture ng historical figure. Ginawa nilang AI na lifelike gumagalaw, ganun. Parang kinuha din nila sa ibang tao yung mukha nun, panigurado. Oo. Di ba? Hindi na, kasi to parang, syempre, sasabihin ko ulit to, it's ever developing, it's gonna get worse. O tsaka, yun nga, marami natatakot ulit na baka maagawan sila ng work. Hindi lang naman graphic artists or animators hindi lang graphic artists, lang naman sa animators. Hold on. Sinasabayan mo ako. Hindi lang graphic artists or animators, musicians din and filmmakers. And the list goes on and on. So, ang tingin kong magiging solution dito, para hindi ma-fully para hindi naman sa ma-fully integrate kasi fully integrated na sa society natin. The one thing that could be done here is to fight it by boycott. By using boycotting AI. Regulation lang. Actually, kung i-regulate mo to kasama aabusuhin pa rin. Aabusuhin pa rin yun may work around yun Yes. So tingin ko boycott na lang ng AI. Halimbawa, may mga studio kasi na gusto nila AI na yung output nila, 'di ba? AI na yung filmmaking, ganyan, or music producing. Ang magagawa mo dyan is i-boycott mo para ma-realize nila na okay, hindi to gusto ng tao. Kasi una sa lahat, pag AI generated talaga, soulless. Walang feel. Walang feel, Tsaka puta, dito pa nabubuisit sa Pilipinas. Tangina, ang dami mga enabler ng AI. Meron pa silang tinatawag na professional AI user daw sila. Tangina mo, gago. Wala ka lang talent sa art siguro, kaya ka naggagaganyan. Siguro nakita nila, may shortcut pala para maging artist. Naalala mo yung nagpasimula niya ng mga AI-generated image. Tapos nireuse yung mga gawa niya. Tapos kiniklaim niya lahat yun na dapat may royalty daw siya doon. Naalala ko yan. Lucas talking, yung motherfucking cunt. May nakita akong ganyan din recently hindi ko lang alam kung totoong news to. Kasi you could just make it up online Merong cease and desist letter yung Studio Ghibli na sinesend. Hindi ko alam kung legit yun Kasi hanggat hindi nagsasalita si Hayao Miyazaki. Wala pa rin yun. Yun ang yung parang hanggat hindi nagsasalita si Hayao Miyazaki. Pero napaka-blatant, tangin ng bastos. Hindi, matanda na siya. Magsasalita pa ba yung tungkol dyan? Parang bahala. Yun nga nakakatakot pag nawala na siya Hindi, most likely. Aabusuhin at aabusuhin. Aabusuhin yun, tuta. Kasi, di ba, nagsend ng cease and desist letter. Yes. Ang isasabihin ng mga AI enablers na yan, maglo-lawyer up ako. Lalabanan ko to. Anong ilalaban mo? Di kumuha ka ng AI lawyer, tang ina mo. Parang yung magnanakaw, nagalit na ninakawan siya. Asshole. Parang yung magnanakaw, nagalit na nirereklamo kasi nagnakaw siya. Gago. Nakakainis Alam mo yung mga mental gymnastics nila dito, nakakabuisit ang puta. May nakita nga ako Di ko na lang sasabihin. Isang mall, nagpaano ng poster making contest. Ang nanalo AI-generated image. Hindi. Nakaka-bad trip. Yung SM yan. Sabihin mo na. SM. Hindi naman siya hindi naman siya private. Public knowledge naman yun na yung SM nagpo-promote ng AI-generated images. Mahirap din labanan ng AI kung sila mismo nag-i-enable. Yung mga big fish out there. Nakakatawa kasi sila yung mga pinopromote nilang art style ng AI-generated images. Pang Pixar. Pang Disney. Sabi ko, puta, copyright infringement on top of another copyrighted material. Tapal kung tapal. Nakakagago nga So, sabi ko naman, tangina, hopeless talaga, puta. Pero ako na lang kasi, as a person who does art, I look at the different side na lang. Tingin ko may laban naman dyan, yun nga, one thing, boycott talaga. Boycott na lang. Tsaka, mag-speak up lang kayo. Kasi the fact na nag-speak up pa maraming artist, ibig sabihin, may pa yan, mayroon pang laban yan. Oh. O parang kung pwede nga i-protest na yan Kaya nga napaka-blatant.
O kasi kayo po protest yan, may magagawa naman yun kahit kaunti. Kasi mauuga sila na, ayaw nila ng AI kasi soulless. Oh. I don't think this is gonna be the last time na pag-uusapan natin. Lagi natin pag-uusapan yan kasi it keeps on evolving. Or maybe it devolves us. May nakakatakot dyan, baka yung pagdating yung AutoCAD, na rin, AI na din. Oy, di malabo. Hindi kasi meron namang mga software, mga program na hindi daw nila i-implement ang AI sa system nila. Kasi alam mo, ganun lang naman. magwi-wink lang. Wink, wink. Don't worry, walang AI dito. Wink, wink. Ganon. Pero kasi yan eh. Sa ngayon siguro parang ayaw lang nilang mawalan ng customer. Pero unti-unti nilang isisingit doon. May mga school lang na AMA, nakita ko may ewan ko kung pinagmamalaki nila na AI generated na din yung nila. Nakapangilabot eh. Ano nakakapangilabot? Hindi kasi parang computer school yun eh. AMA eh. Tapos magpo-promote sila ng AI. Hindi lang magpo-promote, malamang nasa curriculum na nila kasama na sa curriculum nila yung AI. I don't know hindi ko naman chinek eh. Pero hindi malabong mangyari. Kasi may tarpaulin sila dyan along Marcos Highway. Do you think in the next 20 years, parang na lang talaga to, parang it's just a part of what we are, yung AI. Parang nagkatotoo yung Terminator, no? Oo. Get down. Come with me if you wanna live. May Skynet na tayo. May Skynet na. Alam mo, pinakamalapit sa Skynet. Si Elon Musk. Elon Musk. Dude, yung taong yun talaga, he scares the shit out of me for some reason. May something, sa kanya, sinister. May something sinister kay Elon Musk. Di ba meron na tayo ditong Starlink? Oo, may Starlink na siya. Tapos, yung Tesla din, unti-unti na pumapasok eh. Tesla cars. Okay. May mga charging station na dito nun eh. Tangina. Mostly sa BGC. Teka, balik tayo sa, let's circle back. Yes. Alam mo ba yung kapag nagge-generate pala ng, actually, hindi ko alam to eh. Nung una pa lang, I apologize. But not really. Malakas kasi kumonsumo sa, sa resources yung generation ng AI. Okay. Ng anything AI kasi malakas kumain ng kuryente, ganun. GPU, nakakasira daw ng GPU. Sabi nung nung developer si Sam Altman sa OpenAI. Ewan ko lang kung totoo yun or siya talaga nagsabi. Baka sinabi lang niya na may downside para lang para lang masabing may struggle din yung side nila. Tsaka kasi yung resources kasi nga nun, kuryente, nag-generate ng init. Tapos global warming. Sino bang may pakialam sa global warming ngayon? May paki pa ba talaga tayo doon? Pera na lang. Kaya nga, magpapaka-activist pa tayo doon. Eto naman, si Elon kasi, nababalitaan ko recently lang. Siya nagsisensor na siya ng mga ayaw niyang tao. Sa X, diba? Sa X, ang dami na nga umalis mostly mga celebrity umalis sa X eh. Gaya nino ba? Ang nabalitaan ko yung alam mo yung The Company na banda dito. Okay, parang dinisable nila yung ex nila. Dahil? Against sila dun sa, kay Elon Musk. Yung nakita nila Nazi salute. Dahil doon. Ina ni Elon Musk eh. Nang Nazi salute yun eh. Ina nito. Old news na yan eh, yung nag-Nazi salute siya. Actually, hindi lang siya eh. May iba pang parang well-known figures. Pero may something sinister kay Elon Musk. Parang siyang villain na in the making. Para siyang villain sa sci-fi film. Ganun. Tapos hindi ko pa gusto yung accent niya. Parang accent ng alien. Nakakatakot. Kasi diba South African yun? Para later on, magiging mabubuhay siya ng matagal kasi cyborg na yung kalahati ng katawan niya. Tingin ko nga dun pag pag nahiwa mo si Elon Musk, may lalabas na puting liquid. Tapos magre-regenerate agad. Magre-regenerate siya. Then nung una sabi ko, wow, innovator. Wow. Marami siyang nambag sa science. Ganun. Pero nung nalaman ko yung backstory niya, binibili lang pala niya yung mga company na nag-progress na. Particularly yung Tesla. Alam ko hindi sa kanya yun eh. Kanya yun. Di ba sa kanya rin yung PayPal? Binili rin niya yun eh. Tanginang yan. Tapos sabihin, tech genius siya. Nag-ano nga sila eh. Nagpapadamihan sila ng purchase ni Amazon.
Ni Jeff Bezos. Jeff Bezos. So, alam mo nakakatakot kapag oligarchy na yung isang bansa. Sila villain yan. Sila Jeff Bezos tsaka si Elon Musk. Tingin ko sa kanila isang malaking villain. Si Jeff Bezos parang Lex Luthor. Oo. Tapos may mga history pa siya ng cheating. Wala na tayong pake doon. Labas na tayo doon. Pero yung ganong mindset niya, di ba? Parang real life Lex Luthor. Mabait pa nga si Lex Luthor eh. Tingin ko pag tumagal-tagal pa, lalabas talaga yung talagang naka-unmask na sila. Si Elon Musk talaga pag nakakapanood ako ng mga interview niya, tapos in-explain niya yung side niya about his developments, ganyan. Yung sa X, yung sa Tesla. And a lot of his businesses, pag ina-explain niya yun in the public, I only see someone who has this dark agenda. It's crazy. Hindi ko gusto yung development eh. Kasi 'di ba kakampirin niya si Trump? Isa pa yun oligarchy. Tapos si Elon Musk tech oligarchy. Sabi nga nila baka si Elon Musk daw talaga yung presidente. Ang crazy nun, gagi. Malay mo, bigla siya. We're going to China. Pag nagsasalita nga siya, para siyang robot na hindi maintindihan. Talaga, si Elon Musk. Pag pakikinggan mo siya, parang, sino ba to? Who are you really? Panoorin ko nga uli yung Joe Rogan episode na kausap niya si Elon Musk. Hindi, ang daming galit kay Elon, promise. Ang daming galit sa kanya ngayon eh. Kaya dito sa Pinas may mga ayaw kay Elon Musk eh. Kasi nga, nakakatakot yung pwede niyong dalin eh. Basically, gusto niya maging tayo, in the future, mga cyborgs. Ganun nga yung nangyayari. Alam mo yung Neuralink, yung basically may chip ka sa ulo, tapos you could communicate with the other people. RFID. Na may Neuralink din. Magko-communicate kayo, non-verbal na. Yan yung sinasabi ng mga Christians na nasa Bible daw na mark of the beast na sinasabi na dapat i-implant yung utak mo. Baka hindi kaya siya the Antichrist. Conspiracy there's theory. There's a theory, dude. Alam niyo ba? Nasabi sa Bible. Na may paparating daw na savior natin, pero totoo siya si Antichrist. Siya si Elon Musk. At ang pangalan niya ay Elon. Sabi, ibig sabihin daw. Yung ipipilit mo yung pangalan niya? Ibibend mo doon sa gusto mong sabihin. Ang lame na mga ganun no? Pinipilit nila yung conspiracy theory nila from the Bible or nakita nila sa mga manuscripts na may lalabas na savior, ang pangalan, Elon. Si Elon Musk. Mind blown. Bobo puta. Ano bang Tagalog ng Karen? Di ba Alon? Elon. O di ba napilit namin? Siya yung Antichrist. Shit. Gago yung mga ganong content Tapos ang dami naniniwala. Kasi gusto ko gumawa ng ganong page. Feeling ko talaga parang maniniwala sa akin. Yung nag-wordplay ka lang. Tapos nga baka siya nga yung Antichrist, nakakatakot. Alam niyo ba? According to history, connected daw si Rizal at si Duterte. Ay, di gagi. Di ba dati may conspiracy theory si Hitler tsaka si Rizal related? Parang may naka one night stand daw si Rizal na German. Tapos yun daw yung nanay ni Hitler. Tapos pag inalam mo kung bakit nila naisip yun, kasi halos same lang daw sila ng height. Tapos yung hairstyle pareho. Gago. Tapos pag lagyan mo daw ng mustache si Rizal. Kamukha niya na si Hitler. Meron pa nga si Rizal daw si Jack si Jack the Ripper. Ang mga lalawak ng imagination Hindi, alam mo pag conspiracy theory ng Amerika, wow. Convincing pero may doubts pa rin ako. Pag sa Pilipinas, tangina, ridiculous talaga. Oo nga, ganun agad yung reaction. Mind blown! Sheesh! Isn't that amazing? Isn't that amazing? Hindi, pero dito nakakatawa Pero dati akala ko rin, may konting katotohanan. Pero na-debunk yun, di naman. Hindi kasi pag research mo lang, kailan pinanganak si Hitler. O namatay na si Rizal nung pinanganak si Hitler, di ba? Ganun. Tama ba? Basta ganun parang ganun yung nakita ko I could be wrong. Pero ngayon, identified na si Jack the Ripper. Oo nga, last time. Alam mo, science. Gagi pala recently.
Actually, hindi naman recently. About 2 months ago na by now. May, nakakapanood ako ng mga angry Indian scammers. Sila Kitboga ba yan? Do not redeem! Do not redeem the card! I told you, do not redeem! Do not redeem! Tapos yun siya nagtatanga-tangahan. Tapos boses old lady. Si Kitboga yun. Ang galing nun. Shoutout. Alam mo, nakakagago sila kasi meron silang call center na talagang nasa scam sila. Tsaka parang parang normal na lang sa India yung gano'n. Nung may isang malaking call center na ang trabaho mang scam. Oo, actually hindi lang naman India eh. Meron din sa atin meron Sa atin meron din sa Africa. Nung kasagsagan ng COVID, alam ko sa Philippines yun yung sinasabi nila may vaccine na daw sa COVID. Oo. Tapos magbayad ka ng ganito, papadala namin sa'yo, gano'n. Yung mga ganung scam. Alam ko na rin ni Kitboga yun eh. Alam ko, may 3 bansa na involved lagi sa scam eh. Siyempre, India, Philippines, Brazil. And another country to sa Africa to eh. Nakalimutan ko lang kung ano. Nigeria. Hindi ko alam eh. Teka nga, search ko nga. Sige. Ayoko magtanga-tangahan dito eh. Don't go there. Don't redeem the card. You stupid bitch. Nakakatawa kasi doon. My name is David and I'm from Google. No, madam. I'm not from India, madam. No. I'm from Los Angeles, madam. My name is David. David, tas ganun yung accent. No, madam. My name is Michael, madam. Teka lang. You go to the nearest bank. Countries where there are. Teka lang. Minsan kaya pag nag-work ako, nanonood ako ng video niya. Oo. Kasi gusto ko nakikita doon yung unti-unti silang nagme-meltdown. Nagse-self-destruct sila. 'Di ba una sweet sila eh. No, don't worry, I'll help you, madam. Just press this button, madam. Tapos biglang magiging sila, yung magiging demonyo. Go to your computer. Ito yung mga bansang involved. Nigeria, India. Nigeria, India, China, Brazil, and Russia. Hindi nabanggit yung Pilipinas. Pero meron tayo. Pero meron sa Pilipinas. Huwag tayo maglokohan. Minsan kapwa Pinay, i-scam nila eh. Gagi nga eh. Minsan, may mga scammer dito na yung magte-text pa rin sa'yo. Blatant sila. Hindi, talagang wala silang sinasanto eh. Kahit matatanda. Ini-scam nila eh. Yung may yung mga Indian scammers. Mostly target nila mga retired. Mga veterans, ganyan. Yung hindi masyadong maalam sa computer. Pero may life savings. Tapos in a wink of an eye, biglang wala na yung savings nila kasi inubos na. Kasi may pinindot silang link. Kasi may pinindot silang kung ano. Na sinabi ng scammer, pindutin nila. Parang technique nila nun, parang mag-i-edit sila ng something, tapos halimbawa sabihin sa'yo, nakakapag-deposit ka sa ganitong, nakapag-deposit kami sa bank account mo ng ganitong halaga. Para mabawi namin, punta ka sa bangko, encash mo yun. Ganun nga, tapos padala mo daw yung cash sa ganitong address. Ibig sabihin, meron silang associate dun sa lugar nila. Meron nga, tawag dito, meron silang accomplice. May accomplice sila doon. May complicit dun. Tama, gago, no? Ito pa meron kasing nangyayari din dito sa Pinas na scam, yung magsisend sa'yo ng, magsisend sa'yo ng link, halimbawa, let's say, Banco de Oro. I-email ka ng Banco de Oro. Tapos hihingiin sa'yo yung OTP. Patay. Kapag binigay mo yung tapos daming na biktima noon sa marami. OTP. Hindi kasi minsan convincing din, lalo na kapag unang tingin mo pa lang. Pero kasi, ang bangko, never mag-i-issue ng OTP mo yun. Kasi, never maghihingi sa'yo ng OTP. Di ba, nire-require nga nila, tawag dito, i-conceal mo yung OTP. Conceal mo yung OTP. Wag mong papakita sa iba, kahit sa kapamilya mo. Ganun yung kasi baka yung kapamilya mo, scammer din, ganun. Hindi, parang security mo lang din. Personal security mo na din. Tsaka hindi naman siya dumb kung tatanungin mo muna eh. Don't redeem the card! Paano kayo mga Nigerian scammer? Do not redeem the card. I'll be Pinas. Good day. Pinas. Why are you gay? Alam mo pag gumagawa ng African accent, yun lagi sinasabi, why are you gay? Tama na, kumita na siya dun sa meme niya na yun eh. Ginawa. Nasa TikTok na siya, di ba? Nasa siya, Instagram. My name is Frank and I'm from California.
I work for Google. I'm from Chicago, madam. Alam mo yung halatang gaguhan na eh. Tapos may thick accent pa na may thick Indian accent pa. Hay nako. What are your pet peeves for today, Frank? Do you have any? Putang ina. Eto na. Meron pala. Ito ko to kanina eh. Gusto ko talaga pag-usapan yung pet peeve for the day. Alam mo na, asar ako ngayon sa mga nagsasando in public place. Bakit? Lalo sa mall. Bakit? Hindi, parang tingin ko kasi sa sando underwear eh. Parang kang nakabra pag naglalakad ka in public. Actually, oo. Diba? Ito mo siya nakikita ko ngayon mga Gen Z, mga kids. Pwede kayo pumasok sa campus yun na nakasando. What the fuck? Or siguro nagja-jacket sila. Ito kasi, nagsimula yan nung nakikipagsiksikan ako sa LRT. Itong Friday lang. Nung una, mild lang yung hatred ko sa mga nagsasando in public eh. Ngayon, lumala eh. Friday ng umaga, nakikipagsiksikan ako sa LRT. May sumakay, nakasando. Putang ina, basa yung kilikili. King ina mo. Kung nasaan ka man ngayon, hayop ka. Amoy bulok ka na humus, gago. Bakit? Amoy Indian food ka, gago. Bakit ano nangyari ba? Hindi kasi nasiksikan, di ba? Mas matangkad siya sa akin eh. Hindi, mas matangkad siya sa akin eh. E di mangyayari, yung kilikili niya, didikit sa'yo. Basa nga, di ba? Tang ina, dumikit sa damit ko. Ang baho. Tang ina niya, gago. Tang ina mo, kuya. Tingin ko bata pa yun eh. Huwag kayong magsasando in public para kayong mga tanga. Okay lang sleeveless eh. Pero yung tank top, para kang nakabra eh. Gago, di ko na kaya. Buong araw, amoy ko yung amoy pandiburak. Yung kilikili niya. Naamoy ko talaga paglilingon ako. Tang ina mo kuya kung nasaan ka man. Ang gago nun kasi parang pinatong niya yung kilikili. Tsaka tumutulo eh. Dripping yung pawis. Yeah. Alam mo yung yung Rexona, pag pinahid mo buong araw yun, tuyo yung kilikili mo eh. Try mo. Tangina mo ka. Hindi, ang baho talaga. Tangina. Hindi kasi mainit nga lately, di ba? Hindi, pero yung magta-tank top ka sa public. Ay, t-shirt okay na eh. Pero gago, sakit na ng pangako kakatawa. Magigets ko yung sleeveless na na shirt. Yung kasi secured pa. Pero tank top talaga. May nakasalubong pa ako niya, Santa Lucia, feel niya. Akala mo, laki ng katawan. Gago, para kang nakabra. Sarap sabihin. Tang ina nyo. Yung mga nagtatank top sa public, anong gusto nyong parating? Kinginan yung mga hayop. Hindi, baka kasi baka piniflex nila yung braso nila, malaki. Tang ina, wala akong pake. Kung gusto mo ng ganyan, mag-deodorant ka. Hindi yung, tulog ko, amoy ko, tanggapin nyo. Gago, hindi ganun yun. Mura lang Rexona na sa siya, 10 pesos. Gago, hindi ko na kaya. Nawawalan na ako ng hangin. Wala, sige, tayo na trip mo yan, pero yung nakakadamay ka na ng kabahuan mo, tangina mo. Hindi ka nga. Hindi, nagkukos na nga siya ng trust issues eh. Tangan sino pa bang pwede mo pagkatiwalaan sa panahon ngayon? Tsaka, tanong ko lang sa mga campus sa school ngayon, okay lang sa inyo yan, yung mga student nyo, papasok ng nakaganon. Nakasando lang. Oo, dati sa amin kasi bawal nga yung naka-t-shirt lang eh, dapat naka-polo ka. Alam mo, ang stupid minsan ng mga rules ng school eh. Kasi minsan may ini-implement silang rule na yung halimbawa, dati sa school namin ganito eh, ang stupid ng rule nila eh. Yung kapag umaakit kami sa staircase, ayaw nila nung maingay. Meron magpupulis sa'yo na estudyante rin, sasabihin sa'yo, carry your feet. Parang, ha? Ito na, pag kineri mo yung paa mo, paano ka makapaglakad? Gago ka ba? Ba't ginaganon mo eh? De, joke lang. Pilosopo po. Hindi, tapos, di ba meron syempre yung noisy. Sa totoo lang, walang kakwenta-kwenta yun, yung noisy na yun. Kasi may ano pa rin eh, ang mahirap na hindi mag-usap eh. Hindi, gusto ko lang malaman yung dress code ngayon ng mga kampo. Wala lang, parang okay lang sa inyo, nakatank top. Basta parang, ewan ko, abomination sa akin pag nakakita ako na nakatank top in public. Ito pa isa sa ko sa school rules eh, yung haircut. Ba't pinakikialaman nyo yun? Sa amin dati, ano yun, 2x3. College na kami. Utang ina college. Pinagbabawalan kayo ng sariling hairstyle. Dati nga, maliit lang kami sa Flag sa Raymond, hindi ka na makakapasok ng campus eh. Gago. Sa amin, ito muna, kasi di ba, kapag hindi ka nakapagpagupit, diba, makapal na yung buhok mo, hindi na naka 2x3, tangina yung isang head sa inyo, tatapyasan yung buhok mo. Gagi, talagang uukaan yung buhok mo, tangina mukha kang gago. Nagtataka nga ako walang nagreklamo na magulang sa amin. Siguro tingin nila, yun, part of discipline.
Siguro, oo. Kasi parang ngayon ko lang na-realize, parang pinaprogram tayo ng mga school para sumali sa rat race. Pero okay lang. Hindi, ewan ko, may pagka-ano siya sa akin eh. May pagka-fascist ng konti. Magka-authoritarian na. May pagka-ganon na eh. Kasi, halimbawa, hindi lang nakapagpagupit. Halimbawa, walang time magpagupit. Lagi pumapasok. Mga ganong shit. Ayaan nyo lang. Pero kasi sila po, hindi ukaan ka namin, sisirain namin buhay mo for the day. Kaya sabihan na lang nila, bukas dapat bagong gupit ka na. Ganon. Pagupit ka, pasama ka sa parents mo. Hindi yung uukaan. Minsan kasi nagiging power trip. Oo, nagiging power trip. Minsan nga kahit ano lang, lumampas lang ng konting hibla yung buhok mo sa standard nila. Gupit. Uka. Gagong puta. Tapos meron naman yung sinasabi mo kanina yung malate lang. Oo. Tangina, pag na-late ka ng 10 beses, tawag mo yung parents. Hindi, suspended ka. Utang inang yan. Tapos naka-record doon. Company puta. Oo nga eh. Kung isipin mo nga, hindi kaya subliminally nandun yung idea ng corporatism sa school. Oo, diba? Oo, conspiracy. Hindi, may point What din. What if? Program talaga ng mga oligarchs. Program ng schools. Wag nating ipilit yan. Ang pangit of model tayo pa. Hindi, wag nating ipilit yan. Napag-usapan lang. Lang. Sige, sa tank top, alam mo ko lang basagan ng trip, pero tang ina talaga. Nowadays kasi ba, kino-confiscate pa ba yung mga gadgets ng mga estudyante? Hindi, minsan kasi doon na sila nagre-rely. Hindi na. Lalo na nung pandemic kasi 'di ba dati homeschool na yung mga bata. Nire-require silang bumili ng laptop. Okay. Tapos inaabuso naman ng mga bata. Sasabihin, requirements sa school mo, may RTX 1040 video card. Kailangan RTX 5090 na yung gamit naming laptop. Tapos, yung Aorus. Kailangan mataas yung graphics card eh. Opo. Yun yung nire-require ng teacher namin. Gago. Kasi yung parents mo, di maganda o gaga sa kukuha ng pera. Di alam mo, ako talaga i-argue ko, yung mga bata ngayon, tangina mas malala pa sa generation natin, mga talaga eh. Mga rabid. Mga horrible beings to pag lumaki, sabi ko. Hindi kasi wala na silang paki talaga sa authorities eh. Alam mo yun, parang they'll do whatever they want, whenever they can. Ang dami ko nakikita ang bata ngayon na nag-vape eh. Mga less than 18. Mga senior high, ganun. Then nakakagago. Nakakwintas ng vape, tapos nagve-vape sa gym. Tinititigan mo lang. Alam niyo ba yung rule na don't vape where you can't fucking smoke? Ang inang yan. Hindi kasi, siguro ang katwiran naman nila, democratic country naman tayo. Hindi yan. Bullshit. Hindi, tsaka puta, naawa ko doon sa mga magulang ngayon kasi akala talaga nila yun yung requirement. Kailangan mamahaling gadget. Malay ba ng parents doon sa specs ng PC, di ba? Tapos yung iba mga anak, mga ingrato. Tangina kung anak ko yun, tangina, sasaktan ko yun para matauhan eh. Yun yung problema pa ngayon daw. Hindi na daw talaga nakakatikim ng hagupit ng magulang yung bata kasi ano yan? Grounds na for child abuse. Yung argue na yan, nasa magulang pa rin yan. Oo. Pero ikaw ba kung may anak ka na, kailangan pa rin disiplinahin mo ng by force? Saktan, hindi. Ako hindi. Wag naman yung physical abuse. Kung kaya mo siyang idisiplina nang hindi ka nagiging derogatory, di ba? Maayos. Wag naman yung violent, yung parang tamang palo lang, para lang malaman niya. Mo lang, pakita mo lang yung consequences ng action niya. Halimbawa, masyado ka nang nagsi-cellphone, tanggalin mo yung cellphone, tapos explain mo sa kanya. Na alam mo bakit ko inalis yung cellphone sa'yo kasi nagiging dependent ka na dyan. Okay. Ganun. Tapos sabihin mo sa kanya, pag naging dependent ka sa cellphone, magiging bobo ka. Yun pa nga kapag nagiging... kasi ngayon mo sila mga parents yan, sinasabi nila Kulang. Paluin mo para matakot sa'yo. Hindi naman matakot yung solution dyan eh. Kausapin mo na maayos. Kung isipin mo nga parang medyo gangster din eh. May nakita akong... Ay, sorry. Go lang. May nakita akong teacher na nag-post about sa mga students niya na nagpa-exam ako. May nakita ako ng opya. Hindi ko na sinaway. Baka kasi baka sabihin child abuse ganun. Ay go. Alam mo para sa akin, sana di ka nag-teacher kung di mo kayang magdisiplina ng bata na maayos. Kasama yun eh. Di ba nga ikaw yung pangalawang magulang? Tapos sasabihin mo mahina kasi mga bata ngayon. Bakit may mahina, di ba?
Oo nga, kasi yung Kasi hinayaan mo rin sila na mangopya. Kasalanan ng trainer. Diba? Tapos sasabihin mo, kasi pag pinagalitan ko, iiyak sila, sasabihin, child abuse. Hindi. Di sana, nag-stand ka sa ground mo, na teacher ako, bawal mangopya. Ganun lang yun. Hindi naman kailangan mo takutin yung mga bata na yun. Nabalitaan ko rin nga yung kapag may teacher na nagpapatayo ng bata sa labas ng classroom para i-disiplina, nirereklamo na kagad sa mga authorities. Ang lame. Maganda kasi nun, i-explain mo ba't mo sila pinatayo kasi maingay sila, nakaka-distract sa ibang bata. Diba? Ganun lang naman eh. Basically, nuisance. Hindi yung taanin mo sila dyan, buha dyan, Tapos pag bakit? Tumayo kayo dyan, basta ganun. Diba? Yung bata, ma-confuse. Anong ginawa ko? Ganun. Hanggang sa lalo sila magwa-wild. Kung in-explain mo ng alam nyo ba't ko kayo pinalabas dyan? Kasi magulo na kayo, maingay na kayo. Nakaka-distract kayo sa ibang bata na nag-aaral. Promise nyo sa akin na hindi na kayo mag-iingay, papasukin ko kayo ulit. Ganun. Ganun. Diba? Ganun yung tamang guidance. Hindi yung tatakutin mo kagad na, siga ako, barilin kita. Hindi ganun. Di alam mo kasi. Wala lang mag-discipline. May mga cases din kasi na may mga teacher talaga na ang evil talaga sobra. Talagang nananakit. Tapos excuse nila para matakot sa yun. Yun nga, they'd rather be feared than loved. Kaya di tayo umaasa yun Hilig natin sa mga nananakot sa atin. Hindi, yun nga kasi pag ini-instill mo yung fear, magiging sunod-sunuran lang yun. Hindi sila parang hindi sila followers hindi sila followers, they're more of a slave, I would say, 'di ba? Iba pa yun followers. Kasi tayo galing tayo sa mga ganung teacher, may teacher nga ako nanununtok. Talaga? Oo. Nananapak talaga? Oo. Sa mukha? Hindi, sa balikat naman. Ewan ko buhay pa yun, pero nasa nga man sabihin ina mo. Hindi kasi nangyari sa akin, mag-enroll na ako, kwento ko lang, mag-enroll na ako sa college. Hindi pa nila nire-release yung card ko. Okay. Card nun requirement kasi sa school na, doon sa papasukan kong college na may photocopy nung kahit photocopy lang ng card na makita yung average ko. Ganun. Hindi ako pumunta ako sa kanya, sir, baka pwede pong humingi ako ng kopya lang ng card ko hanggat di nyo pa nare-release. Kasi po mag-enroll ako sa school na to, ganyan. Ito po yung course ko, ganyan. Sabi niya sa akin, sumakita card mo, sinuntok ako sa balikat. Tapos, siya, bobo siyang puki ng ina niya. Nandun yung guidance counselor sa likod niya. Nakita siya, napag-gasp mo. Sir, ba't mo ginawa yun? Hindi, nag-aarutan lang kami. Tapos ako parang, sinuntok mo talaga sinamantala ko yung sitwasyon. Kinagano ko yung balikat ko. Masakit, Frank? Opo. Last laugh sa akin. Tangina mo. Gago yun. Ganun talaga siyang teacher. Yung bawa, yung namamahiya siya ng estudyante, patatayuin niya. Tapos pinapapila niya, sisikmurahan niya. Ang ending, yung mga kaklase ko na yun, lalong nagiging magulo. Susuntukin lang naman ako Tapos, hindahin ko lang yan. Tapos, makulit na uli ako. Diba? Yung, basta, tangin na mo sabihin. Gago yun Hindi, sa amin, meron lang, meron kami isang teacher, lalaki rin yun. Siya, ng batok talaga siya. Ang lakas ng batok niya. Hindi kasi, talaga, nagpapasaway yung mga estudyante niya. Hindi ko naman siya advisor Pero na-witness ko, puta yung talagang binatukan niya, ang lakas. So talagang, ganun yung tunog. May ganun kaming teachers, elementary naman ako nun. Experience ko. Grade 4 ako nun Okay. Ugali niya mambatok ng estudyante. Okay. Meron siyang binatukan na estudyante na hindi batok pinalo niya ng ruler. Gago. Dito. Tapos hindi pa flat, pa chop. Yung ginanon niya talaga dito. Kasi ang lang naman, parang iniisa-isa kami, 1 plus 1, 2 plus 2. 4 plus 4. Yung random math question. Yung bata, hirap talaga sa math. Parang napikon siya, pinalo niya kagad. Bobo, ginanon niya. Tinawag niyang bobo? Hindi pwede sabihin yun. Grade 4 pa lang kami nun. Alam mo na, batang 90s, matitigas kami. Tangin na nyo, biktima kayo, tol. Biktima kayo, tol. Yung katabi ko yun pag upo niya, umiiyak-iyak siya. Maya-maya, tumakas siya sa school. Nagsumbong pala sa tatay. Sumugod yung tatay, sinapak siya sa harap namin. Gago. Sabi nung tangina mo, di ko nga pinapakagat sa lamok yan. Babato ka mo ng ganyan. Gago. Gago. Ano nangyari sa teacher? Na reprimand ba? Ano ba? Wala, nagturo pa din. Pero nag-iba na yung ways? Hindi, ganun pa rin. Wow. Nakita ko nga siya nung bumoboto ako
Kasi doon kami baba sa school na yun, tanda na. Oo. Tadya ko kaya sa tuhod. Pero, hindi, parang grinit ko na, sir, kumusta na po? Ganun na lang. Gago. Ay, Diyos ko. May mga teacher din talaga na diabolic. Meron naman yung mga teacher na mayabang. Kasi walang mararating sa buhay. Hindi, yung sinasabi niya na siya, favorite daw siya ng mga estudyanteng graduate na ganyan. Tapos binabalik-balikan pa daw siya kahit sobrang tagal na para magpasalamat kasi marami daw silang natutunan sa kanya. Yung mga ganong flex. Tapos pag tinanong mo pala, hindi pala siya gusto ng mga estudyante kasi nga mayabang talaga nakikisama siya. lang. Oo, nakikisama lang pala. Tapos may mga sip-sip. Yung pa isang problema, yung mga teachers pet din kasi. Pinaka-paborito kong teacher ng high school ako, physics. Fourth year ako nun, si pangalan nun? Mabait yan sobrang pag nasasabi kong perfect example ng teacher siya kasi hindi niya dinadaan sa galit. Halimbawa, na-frustrate siya sa estudyante. Hindi niya yung, ano ba yan, hirap na hirap ka, napakadali lang nito, hindi siya ganun. Hindi, ulitin natin. Saan ka nahihirapan? Ayun, okay yun. Ayun yung masasabi kong proper education. Tsaka, ayoko, fan ka ba ng mga terror teachers minsan? Hindi talaga nakakatulong. Alam mo, tingin ko sa kanila mga asshole. Oo nga, oo. Hindi sila, kasi trauma yung binibigay nila sa bata Oo nga Hindi naman learning Dati meron kaming PE teacher, tangina sobrang kant ng babae na yun gagong puta. Parang parang mainit lang ulo niya sa'yo, tapos sasaktan ka niya, hampasin ka niya. Bawal yun. Babatukan ka niya. Meron ginawa, nabiktima nga ako noong one time dati. Yung tinulak niya yung noo ko, so sobrang irita niya sa akin. Wala naman akong ginagawa. Sabi ko, tangina nito, kant talaga to. Tapos the following year, tinanggal pala siya. Masaya ako Pero may ibang terror teacher na maayos pala. Pag nakilala mo. Minsan. Kasi na-experience yan college naman. PE namin swimming Ay, yung prof na yun, paano na siya, deads na siya. Kilalang terror. Di, nasampulan agad kami. Isang kaklase ko, binato niya ng kicking pad. Kasi ang kulit. Boom! Yung kicking pad, yung hawakan mo, tapos magkano. Kicking pad. Kicking pad. Okay. Tapos meron pa siyang sigawan. Hindi ka, umayos ka, kanina ka pag gago kayo. Pero natuto kaming lumangoy lahat dahil sa kanya. Okay lang. Pero hindi siya yung, mahigpit lang siya, pero hindi mo masasabing terror. Kasi ibang kaklase ko, hirap lumangoy. Aasarin niyo. Yosi yung ginaganon niya. Tapos kami nagtatawanan lahat. Tapos na-realize ko, di mo siya ganun ka-terror. Mahigpit lang siya sa subject niya. Gets ko na. Siya? Tough love. Tough love siya. Okay lang sa akin yung tough love. Na-bad trip nga siya sa amin nung finals namin kasi lahat natakot lumangoy. Ako hindi naman ako natakot nun kasi dinala kami sa malalim Tapos nagawa ko lahat yung swimming style yung freestyle, breaststroke, backstroke. Tapos nag-walk out siya sa amin. Tapos nung tinanong namin siya sa campus, ma'am, ba't ka umalis? Nakaka-bad trip kayo. Kung kailan marunong na kayo, saka kayo natakot sa malalim. Yun lang. Oo nga, na-realize na. Wala kaming ganyan sa school namin. Boring nga Walang, si Ma'am Jem Pisaw. Huwag mo na i-shoutout. Sumalangat na wala na. Ay, ganun ba? Okay, sige. I respect that. Hindi lang tayo nag-shoutout talaga dito We used to, pero hindi naman kasi siya part ng... Siyempre lang yun. Kung di dahil sa kanya, di naman ako natutulong Na-mention lang. Mention lang. Gogi, pala, maiba nga tayo. Total, pinag-uusapan na natin, professions. Ikaw ba, anong opinion mo dito sa mga gumagawa ng reels? Particularly sa Facebook. Na mga doktor sila, or nurse. Tapos, mainly, ang content nila tungkol lang sa sex. Or anything related to sex. Kung educational naman, bakit hindi? Kasi kailangan, alam mo, kulang din sa Pilipinas sexual education okay. May point ka rin doon, Okay lang sa akin. Actually, mas nakakatawa yung mga nagpo-post ng reel na may matututunan ka kaysa sa walang kwenta. Actually, kung isipin mo nga naman. Hindi kasi may iba doon, nagko-comment sa kanila, parang bakit parang sobrang nagre-rely lang kayo sa isang topic? Tapos nire-relate nyo sa pagiging doktor nyo. Yung kasi yung mabenta. Ayun nga. Kasi ang tawag doon, gimmick. Sex sells. Sex sells. Di naman ako nahihirita, pero
Tangina, hindi ko maintindihan ba't labas ang labas sa feed ko yun eh. Wala naman akong kiniklik na anything sexual eh. Oo nga, promise. Hindi, pero sa akin lang, bago kayo mag-react sa Reels, panoorin nyo muna. Pag alam nyo walang kwenta, sa akin sabihin na walang kwenta. Pero huwag ka na magpa-apekto. Alam mo, nakakalungkot. Putang dami ko nakikitang Reels. Hindi ko alam yung message. Walang dating. Parang, wala lang, mapapera lang. Parang gusto na lang magmukhang tanga sa camera. Tapos bahala na kung magkapera tayo dito o hindi. Nakakaloko. Ganun kasi yung mindset ngayon ng mga content creators. Akala nila easy money yung Reels. Akala nila easy money. May nakita nga ako nakaraan, nagre-reklamo kasi 1 million views na raw yung Reels niya. Pero $6 lang daw yung kinita niya. Malamang. Magtrabaho ka kaya. Hindi, kaya nga hindi talaga dapat mag-rely sa internet eh. Kasi bibiguin ka rin yun eh. Oo. Pag isang araw biglang nagbago yung takbo ng algorithm, ano ka na? Yun nga guys, yung mga content creator dyan. Alam mo yung algorithm. Search Google nyo para mag-gets nyo. Sama. Hindi kayo, educational to. Hindi naman masama. Medyo medyo condescending ka lang. Parang, hindi kasi yung algorithm kasi minsan kahit anong gimmick mo hindi papabor sa'yo. Ganun lang ngayon. Hindi nga, kaya na-bring up ko yan kasi recently rin, nagdo-doom scrolling na pala ako. Yung mindless. Yung mindless scrolling pag late at night na. Isa pa sa dahilan yung kaya napupuyat ako pala. Nakalimutan ko i-bring up kaninang. Nakakaano kasi, parang na-magnet yung mukha mo dun sa screen. Oo, totoo yun eh. Di ba dati may illustration yung nakamagnet na yung mukha natin sa phones? Totoo yun eh. Nangyayari na. Nangyayari kahit sa akin minsan, tapos parang pag na-realize ko, teka lang, iba na to. Lalayo ko yung phone sa akin eh. Saan ka ba mas nag-doom scroll? Sa Instagram? Instagram. Ano ba nangyari? Recent yung yung February 26, nagkaroon yata ng glitch. Sa Instagram? Tas ang nire-release nilang mga reels for disturbing shit. Oo. Yung may nakita ako dun, yung Chinese man, sinunog yung sarili sa tren. Parang ogrish, naging ogrish yung Instagram. Nandun nga yung yung lola na binaril ng police, yung I don't care. Si Jonel Nuesca. Jonel Nuesca. Tapos parang, sa Instagram, di naman ako nagsasearch ng ganito. Disturbing talaga. Mostly pinapanood kong reels nun, mga art process, ganun. Ba't puro ganito? Yun nga eh. Ako hindi ko na Hindi ko na-experience. Hindi ko na-experience. Nagulat na lang ako kinabukasan, nabalitaan ko na lang may naging matinding glitch daw sa Instagram. Sabi ko talaga. Alam ko yun, na-experience ko yun. Gano'ng katagal ba yun yung glitch na yun? Parang buong araw eh. Wow. Di ko nakita. Inano nga ni Scare Theater. Yung parang diniscuss niya. Di marami nag-discuss nun eh. Kaya nabalitaan ko rin dahil sa mga YouTubers din. Tapos sabi ko naman, alam ko talaga meron mga violent content talaga sa Instagram. Pero hindi ko ini-expect na magkakaroon ng glitch tapos may expose. Puro ganun. Puro ganun. Yun nga eh. Kasi sa akin, yung mainly nasa Instagram ko, art, films, ganun din sa akin. Geopolitics, tapos tawag dito. Parang yun nga lang yata ang tatlo. Ganun lang, doon lang umiikot. Hindi pa siya nagpuka yung interest mo. Yung algorithm mag-a-adjust na rin mahilig ka pala sa mga art. Ganun nga eh. Pero yung may lumabas na violence, mga brutal. Parang, wow. Sana nga na-expect ko eh, para kahit paano mabago yung takbo ng ko, pag do-doom scroll. Para mga ako muna. Ay nako. Ano ba to? Ito pala, totoo ba na kapag nagta-travel na dito sa Pinas, mas mahal pa daw yung expenses dito kumpara sa abroad? Hindi ko alam, di naman ako foreigner eh. Hindi naman kailangan maging foreigner. Sa akin bilang isang simpleng working class guy, mahal talaga mag-travel dito. Hindi, ito kasi yung argument dyan. Bakit daw mas mahal pa mag-travel sa Pinas kumpara sa, let's say, Taiwan or Thailand or any other country for that matter? Ayun, di ko lang alam. Di ba ang weird? Di pa ako nakakapag-abroad. Hindi, mas mahal pa daw eh. Sabi ko, ano nangyari? Pero sabi naman ng mga foreigner na nanggagaling sa ibang bansa, cheap daw dito. Ang labo. Di ba? Ang gulo. Hindi kasi baka yung value ng money nila. Bakit di ka nagta-travel pala, Frank? Ano bang, what's your deal? Wala akong pera. Wala akong pera. Alam mo, huwag mong sinasabi lagi na wala kang pera. Kasi ayun yung totoo.
Oo eh. Hindi, sabihin mo lang, kapos ako ngayon. Ganun lang. Di ako nakakaluwag-luwag eh. Ganun. Kumbaga, i-gaslight mo sarili mo. May pera ako para sa mga bagay na kailangan, di ba? Pero yung travel, wala talaga. Sorry, unfiltered. Wala akong pera. Ako tinatamad din ako. Sarap gawing meme. Wala akong pera. Memeable pa naman yung mukha mo. Gaga. I can see it. Gaga. Gaga. Yun. Ayaw mo bang maging meme? Ayoko. Ewan ko, memeable kasi mukha mo eh. Tangina mo ka. Ano yung sinasabi mo kanina? Ay, circle back nga tayo. May naalala ko eh. May nakita ka rin ba mga police brutality videos sa Instagram? Putangina, grabe yun. Yung mostly mga black people nakita ko. Binabrutalize ng police. Pinapalo talaga. May nakita ako, puta, yung minimize yung yung civilian. Yung ini-sprayan sa mata. May nakita nga ako na marine, parang umalis na siya ng war ganun. Tapos pinalibutan siya ng pulis. Ay, yung veteran? Yung war veteran. And then? Tapos black guy siya. Sinasabi niya na galing akong Iraq, gano'n. Nag-serve ako ng ganitong taon, bla bla bla. So, hindi siya pinatapos. Inisprayan siya sa mukha. Tangin na may mga talaga. Grabe, sabi ko, grabe. Ganun pala talaga yung mga pulis sa Amerika. Hindi, may mga pulis talaga na sociopath eh. Kaya nga nagde-develop ng trust issues eh sa mga pulis. I mean, we're not supposed to fear them, pero they're giving us the reason. We should rely on them kasi sila nagbibigay ng reason para matakot ka sa kanila. They're giving us the exact reasons why we should fear them. Well, anyway, hindi naman kasi, hindi naman tayo dapat totally mag-rely sa pulis kasi may mga pulis din talaga natatamad-tamad. Totoo yun. Dito sa Pinas pag nagpapablatter ka daw. Parang, anong gagawin natin dyan? Nadukot. Ganon. Saan? Nadukot? Saan nadukot? Paano? May na-experience ka na dati. Balik ka na lang next week pag may report na kami. Tapos, mag-cellphone. Parang alam na nila yun. Minsan mag-ML pa eh. Na paano yan? Tangina. Saan sinapak? Namukhaan mo? Ano itsura? Gago. Nakakainis no? Kasi puro, may saksa ka naman. Oo. Napakwento mo pa ako, pumamatay na ako. Sino nga, ito nga sa police brutality, no? Sino nga ba yung si Rodney King? Tangina, grabe yun, di ba? Di ba kaya nagkaroon ng Killing in the Name na kanta dahil sa kanya, kay Rodney King? Panood ko yun. Nagkaroon ng rage nun eh. Nagkaroon ng outrage, tama ba yung term ko? Tama. Public outrage. Yung ibang tao doon nagloot na sa mga bangko. Nangyayari yun parang sinasamantala ng ibang mga looters. Uy, nagkakagulo na yung bansa. Tara. Di parang nga siyang well, basically riot yun riot. Recent lang nangyari kaya pangalan nun. Sino? I Can't Breathe, yung gano'n siya. Si George Floyd. Isa na rin yun. Tapos, may isa pa, yung police, ang pangalan nun si Justin Volpe. Ang tangina si Raul yun sinodomize niya yung black dude. Nakalimutan ko pangalan niya Gago, no? Sociopath ang hindi, kasi yun, parang nagkaroon yata ng commotion sa isang bar. Tapos, racist kasi yung police na yun, galit sa mga blacks. Ang ginawa niya, dinala niya sa presinto tapos sinaktan-saktan niya yung guy, yung black dude. Tapos sinodomize niya. Si Raulo nga, sabi ko, may mga talaga may mga sociopath talaga. May mga sociopath talaga. Tsaka yun nga yung yung narrative, tama ba? O yung prinsipyo na kapag yung tao binigyan mo ng power. Kapag yung bobo binigyan mo ng power, abusuhin niya yun. Take the power back. Hindi, parang dahil nga sa mga ganyang incidents, parang hirap magtiwala sa kahit sino. May mga iba naman maayos na police. Madadali ka usap. Pero minsan kasi parang nakaka-depress yung iba Diba? Yung dahil sa attitude nila. Iba nag-police lang kasi trip lang nila. Iba nag-doktor lang kasi trip lang nila. Trend ngayon yung hate sa criminology students. Ewan ko. May nakita ako, nakakatakot yun, yung kay TPC. Siya, criminology student, nagbanta sa kanya, pag nakita kita, babariling kita. Ganun yung comment. May mga ganun. Kinasuhan nga ni TPC yun good job. Yan yung mga sinasabi ko na may sociopaths talaga. Kasi dapat may tayo meron talaga tayong dapat screening. Matinding screening. Estudyante ka pa lang, ganyan ka na mag-isip. Paano pag pulis ka na? Kaya nga di ba? Ang hirap magtiwala talaga, Diyos ko. Mawawalan ka ng respeto. Kaya yun. Parang tingin tuloy sa mga criminology students, mga bobo. Kawawa naman yung ibang matitino.
wala pa akong nakilala na wala pa akong nakakausap actually na criminology student or police. My whole life, wala pa. Wala pa. Pero sana wala akong mamit na sociopath. Kagaya nung kinukwento ko kanina si Justin Volpe, si Raul. Ako nag-OJT ako sa Krame, mga nakausap ko naman police, maayos naman sila. And siguro, generally, maayos sila. Di ko lang alam, kasi saglit lang naman ako dun. Yun nga may mga bad apples. Meron dun. May XP ako dun. May pamintab pa. Ay, oo. Hindi ang weird nun kasi siya, parang may position na siya dun Nasa engineering kasi kami na-assign. So, meron kaming kapitbahay doon na ibang department. Siya yung head. So, lagi akong pinagtitripan yung, may kiliti ka ba rito? Huwag malakas kiliti mo dyan. Sabi nila, pag malakas na kiliti dyan, virgin pa. Mga ganon. Utang ina. Biro. Tapos one time, yun, di ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Ako kasi, OJT, tapos yung trabaho mo, tambay ka saglit. Pahangin ka lang saglit kasi presko doon sa Krame. Wala siya lumapit sa akin, umagang-umaga, tanong niya sa akin, "Uy, nag-chess ka ba?" Ay, hindi po, di ako marunong Ganun. Sayang, kakainin sana kita Tapos umalis pumasok na sa office niya. Tapos kami nung kasama ko, si Erdan, tawa siya ng tawa, putang ina. Tapos ako parang, ano nangyari? Ano sabi nun? Kakainin pa naman sana kita. Pero galante nung Christmas party, binigyan ako 200. Nyam. Naabot kami ng Christmas party dun. Binigyan ako 200. Ganun. Nung time na yun, malaki na. Bata ka pa nun actually, college ka man, nasa 17 years old lang ata ako nun. Parang pakiramdam mo, yun yung una mong sahod. Ganun nga. Tsaka sarap pala sa feeling pag sarili mong pera. Hindi mo hiningi sa magulang. Hindi ka naman nawala ng respeto sa kanya. Hindi naman. Kasi head pa rin yan Yun nga. Kasi parang nakakatakot kasi parang ganun pala siya mga teenager na mostly lalaki pa. Hindi kasi may may position Kaya matatakot ka talaga. May position pa, di ba? Mamaya harasin ka Anong laban mo? Oo. May ano pa ba to? Teka lang. Ano masasabihin ko? Yun nga yung about losing respect sa kahit sinong authorities. Ano naman siya meron namang reason why. Diba? Hindi lang naman sa kahit sinong authority, kahit sino, mawawalan ka ng respeto Halimbawa, pag nakilala mo yung isang tao na akala mo matino, tapos biglang nag full 180 siya. Mag-iiba yung respeto. Mag-iiba yung... Mawawalan ka ng respeto, hindi mag-iiba respeto. Mapipikong ka talaga tapos biglang hindi mo na ito tolerate kasi masamang tao pala siya to begin with. Kayo ka, na-deceive mo kung hayop ka. Hindi, pero yun nga pag ako, yun yung pinaka-ayoko mangyari sa akin. Mawala ng respeto sa akin yung tao. Kasi, syempre, sisimulan na nilang gagugaguhin ka na lang. Hindi ka na siseryosohin, di ba? Kumbaga, dati kang chocolate, naging vanilla ka na lang. And disposable ka na. Naging peanut butter ka. Sino ba may ayaw ng peanut butter dito? Ako hindi ako fan ng peanut butter masyado. Talaga? O medyo nauumay Masarap siya pag hinalo mo sa Nutella. Masarap yung yung Nutella tuloy. Masarap yung chocolate. Yun na-appreciate ko alam mo yung honey. Honey. Oo. Honey Pero chocolate. iba na yung honey ngayon. Sobrang tamis na. Parang kumain ng asukal. Ganun na yung sobrang... matanda na ako. Siguro, sign na ng pagtanda yan Masarap to. Di masyadong matamis. Gagi. Ngayon nga parang pag uminom ako ng soft drinks, sobrang tamis naman nito. Alam mo yung sobrang mapakla na? Ganun, yung sobrang tamis, yung sakit na sa lalamunan. Hindi, pero pag kasi kailangan mo mag-exert ng energy sa ginagawa mo, kailangan mo talaga mag-soft drinks din. At least, hindi kasi Huwag naman araw-araw. pampa-ignite pa rin siya Pampagising. Gagi, bilib ako sa mga construction worker. Di ba kakain ng kanin ulam? Tapos iinom ng Cobra. Kaya Sting. Fuck, dude. Ang pangit kaya sa nun. Marami nang namatay sa Cobra. Imaginein mo kumain ka ng ng kanin nga, di ba? Tapos biglang tinulakan mo ng Cobra. Gago kadiri lasa nun. Naalala ko may kwento si Papa kahapon lang. Meron daw silang kasama sa tricycle na mamasada din. Tawag nila Cobra King. Bata pa yan, wala pang 30. Cobra King tawag nila kasi pagpasok, pag pa lang daw, pag simula ng pasada, iinom yun, 2 atang Cobra. Tapos merienda, 3 Cobra na naman. Siguro nakakaubos siya ng 6 na Cobra sa isang araw. Deads daw Fuck. Sabi daw, nung namatay daw yun, in-announce daw dun sa, sa terminal nila, sa todo nila.
patay na si Cobra King. Nakakatawa pero putya. Hindi kasi kasalanan din niya. Pero hindi natin masabi kung Cobra yung nakapatay sa kanya. Hindi natin alam. Pero kasama yun. Kasama yun. Isa sa mga main reasons. Tanga na, minsan talaga, ang masarap ang bawal kasi. Ang pangit ang ending mo, no? Patay na si Cobra King. His legacy lives on. 6 na Cobra pa. Then medyo ang dating para siyang legendary warrior. Kasi kilala siya kaya sige, lagi siya sasabihan, Cobra na naman, mamamatay ka dyan. Namatay. Natuluyan na. Sinasabi ko, ganun sila. Bata para, wala pang 30. Ayun lang, dahil sa Cobra. Sabot, delikado pala talaga. Buti tinigil ko na yan. Ayoko na rin mag-energy drink, puta. Yung 3 kulay ng Cobra. Tinigil ko na yan, puta. Feeling ko kasi mamamatay ako dun eh. Parang anytime, parang kukunin na ako. Parang gusto mong tumakbo ng tumakbo. Ganun pag nakainom mo ganun eh. Kailangan kasi itagtag mo eh. Ipagpag mo pala. It's a better word to use. Ayan. Anyway, anything else, Frank? Anything else? Naubos. Naubos? Baka naman wala kang gusto talagang i-bring up pa. O naubusan ka na ng bars. Naubos. Sige, let's wrap it up. Wrap up. Huh? Siyempre, sabihin mo yan. Baka sabihin mo, binubuli kita. Hindi ako nagsasabi yan. Bakit ba inaakusahan ako ng mga nakikinig sa atin na bully raw ako? So baka ano lang namin yun. Ako na mag-i-explain. Banter lang po namin yun. Hindi ako bully rito. Hindi siya bully. After na to, ako yung nambubuli sa kanya. Ako ang biktima rito. There's nothing better than a violator presenting himself as a victim. Ako yun. Gusto na siya dyan Hindi ako bully Ayun. Part of podcast yun. Ayun, okay, let's wrap it up. Thanks everybody for listening. We'll be back. We're out. We're out. See you soon. Yun lang. Bye-bye.